Nako po, breaking news, ICC talong-talo. BP Sara na palundag sa tuwa. PRRD, naka-ready na po, naka-impake na po mga damit doon sa kanyang kwarto sa ICC. Talagang lulundag kayo sa tuwa dito mga kababayan. At sasabihin natin sa bandang huli, bakit si Tatay Digong ay nag-iimpake na ng damit doon sa The Hague. Ito po ang pasabog ni Sara Duterte. Nako mga kababayan, nagulantang po ang palasyo dito at Malacanang. Mga tangalista, bobolista, nag-iyakan. Pati mga pinkilista dito mga kababayan, nako po, nag-iiyakan na sila. Ito po, ICC, isang biased political court at hindi court of justice. Nako po, ito na ang simula ng pag-uwi ni Tatay Digong. Panoorin po natin ang pasabog ni Sara Duterte na magpapaiyak ng Malacanang. Ito po mga kababayan. Nako po, ito na. What's your ma'am, POV sa mga tao, mga Pilipino all over the world who actually come here sa Duterte Street to show their unwavering love and support? Personally, naku kayo ako ang pasalamat kay may balian ni former President Duterte na daghan ang suporta kaniya na wala siya nakalimutan sa mga tao o daghan ang nag-aampo para sa iyaha. So para sa ako, naku kayo nakatapak sa iya. Kana mga short interviews na to, ma'am, did it by any chance directly or indirectly you think affected the case, or you as families gina-interview or whatnot? Ginasite siya ang mga declarations sa family, whether or not dira nahitabo sa Duterte Or Street even or sa katong- laing na platform. Ginasite man siya sa ICC. Kung ang uban gani, makita ninyo na naa siya sa decision mismo. Yes. Sa mga orders nila, makita nimo. Pero para sa ako, dili man na legal basis for the court to deny Yes. based on statements of relatives. Dapat factual ka kung unsa ang makita nimo dito sa kaso or sa circumstances surrounding the case. Dito lang ka. Such as katong imong statement na ata sa Amsterdam bitaw nakita ta na ni take over ka sa live. That was also explicitly cited sa ilang decision, ma'am. Sa nangita si Kitty o si Art Kato na, during that time, noon sa daw. kato niyong ka na, jailbreak niyo mo na statement na ilang Dito ang joke dito kadtong sa Malidao. mali-veiled ni mo. Okay. So Ayan mga kababayan ko, nako po, naninilikado pala ang ICC dito. Matatalo talaga dito ang ICC mga kababayan. Kita nyo naman, kulang-kulang ang mga ebidensya. 'Di ba? Balang araw itong ICC na ito, makarma ito. Pati sila Attorney Conti dito, mawawala na ng gagatasan dito. Kasi si Tatay Digong nag-iimpake na talaga ng damit. Nako mga kababayan, magugulat kayo. Syempre pag si Sara nang naging Pangulo, alam na this. Mukhang matatalo sila Attorney Conti dito, pati yung dalawang abogado na nagpresenta para sa mga AGK victim. Nako mga kababayan, iyakan na sa Anticlair at BBM dito. Ano bang sinasabi ng mga komento mga kababayan ko? Eto. Ayan BP Sara. Good job. Ayan Diba? Umuwi ka na, BP Sara. Ikaw na ang presidente namin. Ayan Sige, bungangerang malditang Sara, sabi naman ng tangalista. Mas lalong ididiin mo at pinatatagal mo ang pagkakakulong ng iyong tatay. Wala ka na bang awa sa tatay mo na nakakulong? Ikinahihiya mo na ba ang tatay mo ay nasa kulungan? Ayan, mga tangalista po mga kababayan ko. Mga tangalista nagko-comment. Nag-iiyakan sila na si Tatay Digong ay uuwi na po at nag-iimpake na ng damit. Syempre pag si Sara po ang naging Pangulo, syempre isang utos lang ni Sara, kayo ICC kayo, tumigil kayo ha. Pag hindi nyo pinauwi si Tatay Digong, gegerahin ko kayo. Di ba mga kababayan? Parang aso na itong ICC nito na may mera lang talaga Syempre pag, di ba mga kababayan,
presidente lang ang magsasabi. Syempre ngayon, hindi pa natin masasabi na makakalaya si Tatay Digong kasi hawak po ng mga bangagista, mga batas natin. Tignan nyo naman mga kababayan. Ang kasalanan ni Tatay Digong daw ay crime against humanity. Ano ba ang napatahimik noon? Mga siraulo, mga pulboronitiko, nagpupulboron tanto. Mga kababayan, malilinis ang mga iskinita natin dati. Tahimik, payapa sa gabi. Kahit madaling araw ka maglakad. Tahimik. Yung wallet mo may laman pa. Pero ngayon mga kaway, maghikaw ka. Punta ka lang ng Quiapo, Carriedo. Sumabit ka lang dyan. Yung wallet mo wala na. Cellphone wala na. Daming snatcher ngayon. Daming mga tumitira ngayon. Mga nagpupulburon, ang dami. Bulgaran po mga kababayan. Ako po, doon sa lugar namin. Harap-harapan. Umaga, tanghali, gabi, madaling araw, parang di na natutulog. Paglabas mo, alam na dis. Mga kababayan. Diba kayo umalis kami doon, daming loko-loko. Diba? So ngayon, itong ICC na ito, matatalo na talaga. Ayun, isang biased political court at hindi court of justice. Sabi ni Inday Sara. Naku, yari. Manginginig sila Trillanes dito. O kanang mga ingon na, tama ba na? May naabay legal basis na himuon nimong base sa imong desisyon ang joke Yeah. sa tao. Diba? Ma'am, how about the Dili naman good. sorry, go ahead, ma'am. Sorry, dili naman good kanang wala na nagadagan sa rason. Ang ilahang mga rason. Kung ano nakatinay sila o mga filings ni former President Duterte. How about mga efforts sa mga Filipinos, ma'am, voluntarily, such as the Tay Kami Naman campaign? How do you see these individual efforts na out from their own volition, they are trying to hopefully directly or indirectly help the former president with respect sa kaso niya, ma'am? So, naman ko, di ba kung pangutanan ko about sa, and in fact, nagpirma ko, anak ko, para lang dili masayang ang effort, paniguraduhon po sa mga tao na naa siya effect kay ang plano ato was i-file A siya. file. But right now, it will be filed as a petition. A separate petition sa Supreme Court, ma'am. Mo tong advice na ako una ato consult a lawyer para dili masayang ang effort sa mga tao and ang interest sa mga supporters na pirma sa petition. Ma'am, ang presence ba sa mga Filipinos continuously for almost 1 year now, kanang magatag ba siya sort of motivation or maka-elate ba sa feelings ni PRRD inside, ma'am? Every time he asks. Ang iyahamang kong concern na unang-una is ang inconvenience sa tao. Maugi na pirmi ang iyahang ginasulti ni former President Duterte. Pag mention ko, wala akong kabalo sa ginaistoryahan nila sa uban kapamilya. Pag mag-mention ko, maingon gid na siyang paulian na sila kay sayang ilahang oras or paulian na sila kay dili sila dapat mo gasto or pauli. Ayan mga kababayan ko. Nako po, maganda po ito. Magandang laban ito. Tila malamya ang mga ICC defender ngayon. Sila konti. Yung mga nila, yung mga witness nila laban kay Tatay Digong, bumabaliktad na. Tila wala na silang makuhang mga witness. Nakonsensya na sila mga kababayan. Yung iba dyan, binayaran. Yan po ang mga kumakalat na balita sa social media. Lahat po ng mga EJK na nandyan, mga tanim lang yan. Pero yung mga biktima ng mga kriminal na mga nagpupulburon, hindi nila pinapansin. Kahit hindi biktima ng EJK, nandyan yung pumapapel na nanay, sabi niya panuhan daw ni PRRD nung nanahimik yung kanyang anak, ininbestigan, hindi pala si Tatay Digong ang
presidente nun. Si Ninoy Aquino pa. Mga kababayan na huli. Ibinintang kay Tatay Digong. O nakita nyo yung mga loko-loko na ito. Tapos gagawan pa ng museum. Ginawang santo pa. Alam nyo mga kababayan, ginawan pa ng museum ang mga EJK victim daw nitong si Hunti Virus. Isipin nyo, ipinagtanggol yung mga kriminal, samantalang yung mga biktima ng mga karumal-dumal na krimen dito sa pagpupulburon, tahimik sila. Gaya dito mga kababayan sa West Philippine Sea, kay Tariela, isipin nyo 15 na senador, gumawa ng isang resolution sa petition na parang nilalabanan ng China ngayon, na akala mo kaya nila, gusto nila ng gera. Di ba? Si Tariela, isang bastos, binastos niya yung presidente ng China. Nung rumesbak ang China, yun. Feeling si Tariela pa yung nagulpi, yung kawawa. O sino bang unang bumastos mga kababayan? Yan nasabi ni Robin Padilla at Marcoleta, kung bastos ka, babastusin ka rin. Ngayon, shampoo na senador, kabilang sila Marcoleta, hindi suportado yung resolution ng 15 na senador. Ang tatapang nila sa West Philippine Sea, sa usaping ito sa foreign relation, hindi naman naiuugnay yung sinasabi ni Tariela sa DFA. O ngayon, kung ano-ano sinasabi ni Tariela, di yata alam yung mga pulisiya ng foreign relationship. Mukhang ginagatungan para magkagera yung China at Pilipinas. Iyon ang sinasabi ng mga kababayan natin. Ba't hindi nyo daanin sa diplomasya? Galing-galing nyo sa China pero pagdating sa flood control, ayaw nyo. O ngayon mga kababayan, balik tayo dito sa ICC na si Tatay Digong ay nag-iimpake na daw di umano ng damit niya. Nag-alsa balutan na kasi nga mukhang tagilid ang ICC dito sila konti. Mukhang mahinang ebidensya kay Tatay Digong. Ito po ang pasabog ni Sara. Totoo kaya ang lahat ng ito mga kababayan? Panoorin po natin. Na sila katugnaw kaayo, kanang ingana. Mo gina yung first concern, ang inconvenience sa mga taong nagaadto sa Duterte Street, nagaadto dira sa gawa sa detention unit. And kung remember nimo, isa sa mga gibasihan po sa isa sa mga court orders, I don't know kung sa appeals ba to or sa pre-trial chamber, ang kadako sa support network. Yes. Sa kadaghan sa supporters ni President Duterte. And when he hears, ma'am, na ang mga Filipinos na we will still be here, winter, spring, summer, or fall, it doesn't matter because we want to be here. We choose to be here. Kaya hopefully, we wanted our presence to pierce through the walls of the ICC and probably, hopefully, ma-feel man niya indirectly, ma'am. Oh, di na tamusali ka ng ICC. Uy. Maghuna-huna na lang siguro karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 puhon-puhon. Yes. Yung Ginoo. Wala ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Di na lang nato na huna-hunaon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Yes. Makit-an man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala nagipagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang in one of the decisions nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal, newspaper article. Libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro, NGO reports also. 'di ba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang orders, imuhang decision isa ka libro. Mo man Ayan mga kababayan, although hindi ko naintindihan yung lingwahe na ginagamit po ni Vice President Sara Duterte,
Alam ko marami pong mga Bisaya dito na nakakaintindi. Comment nyo po sa baba kung ano po yung sinasabi ni Sara Duterte. Pero ang pagkakaintindi ko, yung korte ng ICC ay isang bias, isang bayarang korte na namumulitika na kaya nila ginagawa ito para sa pera. Na yung kanilang mga desisyon ay hindi pantay ang pagtingin dito sa akusado gaya ni si Tatay Digong. Kita nyo naman mga kababayan, dito nga sa Pilipinas nung dinala si Tatay Digong sa ICC, nakita nyo naman sino yung mga nag-group effort na yan. Sino-sino ba sila? Si Torre, si Nicanor Torre, si Mang Canor, yung aso, ni Meme M, yung dalawang magkapatid na Rimulya, sino pa? Si Meme M, sila Trillanes de Lima, Hontivirus, yan po ang mga nagkanulo at nagbenta kay Tatay Digong sa ICC. Ngayon, nagalit yung Amerika. Nilatigo yung mayabang na ICC. Pinutol ang kanilang mga lahat po ng mga connection nila sa Amerika. Pati yung mga bangko, mga credit cards, visa, lahat po, pati mga business trip nila sa Amerika. Lahat ng mga bansa na meron silang business, hindi sila makagawa. Pati mga kamag-anak, damay-damay sila. Hindi rin sila makareceive, makatanggap ng donation po galing sa mga kliyente nila na ginagawa nilang gatasan, gaya ni Tatay Digong. Malaki ang bayad nito. Yan po ang sinasabi ni Sara Duterte. Isang bias na korte, ang ICC, walang ginagawang tama, kaya makakarma ito. Kaya si Tatay Digong ay kakatigan ng batas ng langit. Makakauwi ito at nag-iimpake na ng damit niya. Yung jacket niyang makapal, sinuot na para sa malamig na, pag nasa airport, malamig na kasi yan Sasalubungin natin si Tatay Digong. Pag nasa airport na ng Ninoy Aquino or sa Davao, puntahan natin. Mga kababayan, okay po, ituloy pa natin kung anong balita ni Sara dito. Ito po. Gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Mga nga na ba? So, di na nato na hunahunahon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Mao magid na ilahang clearly, mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. How do you feel about that, ma'am? When you already see that where this is going? Diri sa ICC, as I said, di na nato na siya hunaon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, Mhm. Dili siya court of justice. Justice. So, out of the topic ng ICC, ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Yeah. Nakita nyo mga kababayan, yung ginagawa ng ICC ay violation po ng rights ng mga Filipino na tayo, binviolate nila ang karapatan natin. Yung kalahi natin, bigla nilang dinala doon, kinasangkapan yung mga aso dito, binasura nila ang karapatan natin, yung soberanya ng Pilipinas, hindi man lang dumaan sa Korte Suprema. Di ba mga kababayan, may batas naman tayong umiiral dito. Ba't kailangan ng mga animal na ICC na ito? Ba't sila ang liliti sa kapwa nating Pilipino? Kasi nga ang ICC, ang kaya lang nila yung malilit na bansa. Gaya ng Pilipinas, si Tatay Digong. Gawin nila sa Amerika, sa Russia, sa North Korea. Gawin nila dito sa Israel. Ewan ko lang kung mapulbos ito. Gaya ng Cuba tuloy. Tama, Cuba malapit na. Itong Venezuela, tingnan nyo.
kinidnap ni Donald Trump. Bali-balita, meron daw kikidnapin na isa eh. Yung bali-balita na may pulburon na bisyo, nako po, yan ang bali-balita ha. Yan po yung mga kumakalat na balita, baka tablahin daw ni Donald Trump. Kasi si Donald Trump, ayaw niya nang nagpupulburon. Di ba yan ang bintang kay Maduro? Ayun, habang humihilik si Maduro, ayun, binitbit ng Amerika papunta ng korte nila. Di ba mga kababayan, may nagsasabi pa, o Sara, pag ikaw ang naging pangulo, girahin natin ang ICC. Tignan natin, baka tayo ang pupulbos dyan. Ayan mga kababayan, po sinasabi ng mga komento. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, mga kababayan ko, ano po ang masasabi mo? We stand with FPRRD. Okay? Ayan po mga kababayan, for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share at isang subscribe. At i-comment nyo po kung taga saang lugar po kayo. Salamat po.